umaga mga mag-aaral. Bago natin sisimulan ang ating bagong paksa sa araw na ito, magpapakilala muna ako sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Marjorie Daguman, ang inyong guro sa araw na ito. Bago natin sisimulan ang ating bagong paksa sa araw na ito, tayo muna ay manalangin. Tumayo lahat mga mag-aaral, tayo ay manalangin muna. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. O Ama naming nasa langit, bigyan niyo po kami ng maliwanag na kaisipan, bigyan niyo po kami ng kaalaman para maunawaan ang aming leksyon sa araw na ito. Bigyan niyo pa kami ng mga kaalaman upang kami ay maging matagumpay sa aming paksang tatalakayin ngayong umaga. Itong lahat ay ipinapaubaya ko at pinapanalangin ko sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga mag-aaral, maaari na kayong maupo. Miss Gonzaga, pakilista ang iban sa araw na ito at ipasa mo ito sa akin pagkatapos ng ating klase sa araw na ito. Maraming salamat. Ngayon mga mag-aaral, bago natin buksan ang ating bagong aralin sa araw na ito, ako muna ay may itatanong sa inyo o tayo muna ay magbalik-aral sa ating natalakay kahapon. Ano nga ba ang ating paksang natalakay kahapon mga mag-aaral? Yes, Mr. Gonzaga. Magaling, mahusay. Tama ka. Maraming salamat, pwede ka nang umupo. At ano-ano naman ang mga importanteng detalye na nakapaloob dito? Yes, Miss Lim. Maraming salamat, Miss Lim. At ngayon, paano niyo naman ito maiuugnay sa inyong buhay? Yes, Mr. Lopez. Napakagaling! Ako ay nasisiyahan sa inyong lahat mga mag-aaral. Di nyo nalimutan ang ating natalakay kahapon. At ngayon mga mag-aaral, bago natin dadayuhin ang ating bagong paksa, ay ako muna ay magbibigay ng pagganyak para naman mas lalo kayong masiyahan sa ating klase sa araw na ito. Bago yan, basahin muna natin ang ating panuto. Pipili ang guro ng dalawang mag-aaral, isang babae, isang lalaki, na magpapagalingan at magpapabilisan sa pagbuo ng Rubik's Cube. Kung sino ang pinakamabilis ay siyang makakakuha ng malaking puntos at maliit na puntos naman sa nahuli. Nagkaintindihan ba tayong mga mag-aaral? Magaling! At ngayon ay bibigyan ko kayo ng tag-iisang Rubik's Cube bawat grupo. Pero bago yan, papangkatin ko muna kayo sa dalawang grupo. Ito sa grupo ng mga kababaihan at dito naman sa grupo ng mga kalalakihan. At ngayon, magpurma kayo ng bilog at pag-usapan ninyo kung sino ang magpepresenta sa ating paganyak sa araw na ito. Ito ay tinatawag na tagisa ng galing. At ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para ipresenta ang ating pagganyak sa araw na ito. Nagkaintindihan ba mga mag-aaral? Magaling! At ngayon mga mag-aaral, kitang-kita na natin kung sino ang pinakamay mabilis na kamay. At iyon ay mga kababaihan. Palakpakan nyo naman mga mag-aaral. Napakahusay talaga ng mga kababaihan ngayon. Pero huwag mag-alala ang kalalakihan sapagkat maliit lang naman ang gap ng inyong nakuhang score. At ngayon mga mag-aaral, tatanungin ko kayo kung ano nga ba ang inyong naramdaman habang ginagawa ninyo ang ating paganyak sa araw na ito. Yes, Mr. Lopez. Magaling! Napakagaling. Maraming salamat at pwede ka na rin umupo ulit. And yes, Miss De La Peña.
Napakagaling! Maraming salamat mga mag-aaral! At dahil natapos na ang ating pagganyak sa araw na ito, dadayo na muna tayo sa ating layunin. Basahin natin lahat ang ating mga layunin. Una, nakapagbibigay ng mga halimbawa sa 4 na kayarian ng pang-uri. Pangalawa, nakatutukoy sa mga kayarian ng pang-uri. At ang pangatlo, nakakapagbahagi ng mga halimbawa at kaalaman ayon sa paksang natalakay. Ngayon mag-aaral, tayo ay pupunta sa ating bagong paksa sa araw na ito. Ang ating bagong paksa sa araw na ito ay kayarian ng pang-uri. Tama, Miss Lim. At sino bang makapagbibigay sa akin dito kung ano ang kanyang nalalaman kapag sinasabi natin kung ano ang pang-uri? Yes, Miss Constantino. Napakagaling. Tama, Miss Constantino. Maraming salamat. Tama ang iyong sinabi. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. Ito naman ay adjective sa Ingles. At dito naman tayo sa kayarian ng pang-uri. Meron tayong 4 na kayarian ng pang-uri, mga mag-aaral. At ang 4 na iyon ay payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Ngayon mga mag-aaral, dito muna tayo sa payak. Ang payak, ito ay tawag sa kayarian ng pang-uri kung binubuo lamang ng salitang ugat o root word sa Ingles. Ang mga halimbawa naman nito ay pandak, bago, luma, sira, at iba pa. Naintindihan ba mga mag-aaral? Magaling! At dahil naintindihan ninyo ang ano ang ibig sabihin ng payak at nakapagbigay na rin ako ng ilang mga halimbawa, maaari ko bang malaman kung ano pa ang mga halimbawa ng payak? Mr. Gonzales. Tama mga mag-aaral, napakagaling niyo naman. At yes, Miss Lim, maraming salamat sa inyong nalalaman. Tama, yan din ang isa sa halimbawa, ilan pang mga halimbawa ng payak. Kaya ngayon ay pupunta muna tayo sa may lapi. Ang may lapi, ito ang tawag sa kayarian ng pang-uri kung ang salitang naglalarawan ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Ang mga halimbawa naman nito ay maganda, pakisig, napakabait, simbilis, at iba pa. Naintindihan ba ninyo mga mag-aaral? Magaling! At ngayon bigyan nyo naman ako ng ilan pang mga halimbawa tungkol sa may lapi. Kung ano pa ang mga halimbawa ng may lapi. Yes, Mr. Gonzaga. Magaling! Napakagaling ninyo mga mag-aaral. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. At dahil naintindihan nyo na kung ano ang ibig sabihin ng may lapi, pupunta na naman tayo sa pangatlong kayarian ng pang-uri. Ito ay inuulit. Ang inuulit, ito ang tawag sa kayarian ng pang-uri kung inuulit ang isang bahagi o ang buong salitang ugat ng naglalarawan. Ang halimbawa naman nito ay buhay na buhay, kay ganda-ganda, matalinong matalino, at marami pang iba. Bigyan nyo naman ako ng ilan pang mga halimbawa tungkol sa ayon sa inuulit na salita. Yes, Mr. Gonzaga. Magaling! Ang bilis niyong naintindihan ang ating diksyon sa araw na ito. Dahil naintindihan niyo na ang salitang inuulit, pupunta naman tayo sa pang-4 na kayarian ng pang-uri. Ito ay tambalan. Ang tambalan, binubuo ito ng dalawang magkaibang salitang pinagsama o pinagtambal na maaaring makabuo o magkaroon ng bagong kahulugan. Ang mga halimbawa naman nito ay hampas lupa, balat kalabaw, utak matsing, kapit tuko, ngiting aso, at marami pang iba. Naintindihan ba mga mag-aaral?
At ngayon ay bigyan nyo naman ako ng ilan pang halimbawa tungkol sa tambalan. Yes, Miss Lim. Napakagaling, maraming salamat. At Miss De La Peña, napakagaling. At dahil alam nyo na at naintindihan nyo na kung ano ang ating apat na kayarian ng pang-uri, tayo ay maglalaro ulit. Tayo ay magpapangkat. Kayo ay papangkatin ko sa apat na grupo. Pero bago natin yan sisimulan, atin munang basahin ang ating panuto. At ang ating panuto ay, ang bawat pangkat ay bubuo ng jingle na may isang verse at isang chorus sa saliw sa isang kilalang awitin na maglalarawan sa kanilang pangkat, batay sa kayarian ng pang-uri na nakatalaga sa kanila. Bibigyan sila ng guro ng 10 o 15 na minuto para buuin ang nasabing jingle, saka ito ilalahad sa harapan. At ngayon mga mag-aral, papangkatin ko kayo sa apat na pangkat. Unang pangkat ay payak. Pangalawang pangkat ay may lapi. Pangatlong pangkat ay inuulit. At pang-apat na pangkat ay tambalan. Gagamitin nyo ang inyong pangkat para sa gagawin nyong jingle. At bibigyan ko kayo ng pamantayan. Ang ating pamantayan ay siyang makapagbibigay sa inyo ng guidance. Ang ating pamantayan sa pagmamarka ay magbibigay sa inyo ng guidance para kayo ay makagawa ng mas napakabuluhan na jingle. Sa payak, sa may lapi, sa inuulit at tambalan. At ngayon mag-aaral, simulan nyo na ang inyong gagawin sa araw na ito. At pipili kayo kung sino sa inyo ang magprepresenta sa harapan. Maliwanag ba mga mag-aaral? Magaling. At ngayon mga mag-aaral, ako ay magbibigay sa inyo ng puntos kung sino ang pinakamay malaking marka na nakakuha sa ating paglalahat. Yan naman mga mag-aaral, ako ay magbibigay ngayon ng inyong nakuhang puntos, bawat grupo. Ang payak na pangkat ay nakakuha ng 20 puntos. Gayon din sa inuulit. At sa may lapi naman ay nakakuha lamang ng 23 puntos. At sa tambala naman ay nakakuha ng perfect na score. Palakpakan niyo naman ang inyong mga sarili mga mag-aaral. At mga mag-aaral, kayo ba ay nasisiyahan sa ating nagawang pangkatang gawain ngayon? Magaling! At dahil tapos na natin talakayin at dahil tapos na natin ipresenta ang ating pangkatang gawain sa araw na ito, ako ay magtatanong sa inyo bawat grupo kung ano nga ba ang inyong naramdaman sa ating pagtatalakay ngayon, sa ating nagawang jingle bells. Yes, sa grupo ng payak, maraming salamat. Sa grupo ng may lapi, maraming salamat. At sa grupo naman ng inuulit, napakagaling, maraming salamat. At sa grupo naman ng tambalan, napakagaling yung lahat mga mag-aaral. Ako ay nasisiyahan sapagkat kayong lahat ay sobrang napakatalintado naman. At ngayon nag-aaral, ako ay may itatanong bawat isa sa inyo. Bakit nga ba kailangang alam natin ang iba't ibang uri ng kayarian ng pang-uri? Yes, Mr. Constantino. Mahusay. Maraming salamat. And yes, Miss Lim. Napakagaling. Maraming salamat din. At paano nyo naman ito magagamit sa inyong pang-araw-araw na pakikipag-usap? Yes, Mr. De La Peña. Mahusay. At ikaw naman, Mr. Gonzaga. Napakagaling ninyong mga mag-aaral. Ako ay nasisiyahan sapagkat ang dali niyong nakuha at naintindihan ang ating tinatalakay sa araw na ito.
At ngayon mag-aaral, tayo ay pupunta sa ating pagtataya. Kumuha ng kalahating papel para sagutan ang ating mga katanungan. Meron akong ibibigay sa inyo na inyong sasagutan. At batay sa ating natalakay na paksa, tukuyin ang kayarian ng pang-uring nakasalungguhit sa isang pangungusap. Ilagay ang A kapag payak, ilagay naman ang B kapag may lapi, at ilagay naman ang C kapag inuulit, at ilagay naman ang D kapag tambalan. Naintindihan ba mga mag-aaral? Magaling! Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutin ang ating mga katanungan. Pangkalahating papel para sagutan ang ating bagong talakayin. Magbigay kayo ng tiglilimang halimbawa ng kayarian ng pang-uri. Magbigay kayo ng tiglilimang payak, may lapi, inuulit at tambalan. Naintindihan ba mga mag-aaral? Napakagaling! Mahusay! At ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutin ang ating bagong talakayan. Magaling mga mag-aaral! At dahil tapos na nating sagutin ang ating bagong talakayan, ngayon ay ipapangkat ko na naman kayo sa 4 na bahagi ng grupo. Ito ay unang pangkat, pangalawang pangkat, 3 pangkat at 4 na pangkat. Ibibigay ko sa inyo ang ating pamantayan sa pagmamarka para makatulong sa inyong gagawin sa araw na ito. Ito ay gagawa kayo ng tiglilimang pangungusap batay sa payak, may lapi, inuulit at tambalan. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ang ating pagpapangkat-pangkat. At pipili kayo bawat grupo kung sino ang magpepresenta dito sa harapan sa inyong nagawang sinagutan. Nagkaintindihan ba mga mag-aaral? Magaling! At ngayon, simulan niyo na ang ating pangkatang gawain. At ngayon ay ibibigay ko bawat grupo ang kanilang nakuhang marka sa ating pangkalahatang gawain. Ang unang grupo ay nakakuha lamang ng 45 marka. Gayon din sa pangalawang grupo. At ang nakakuha naman ng 43 ay pangatlong grupo. At ang nakakuha naman ng perfect na score ay pang-4 na grupo. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili, mga mag-aaral. Napakagaling! Ngayon ay pupunta na naman tayo sa bahagi ng ating talakayin. Ako ay magbibigay ng ebaluasyon. Ngayon mga mag-aaral, ang ating evaluasyon ay ito. Ito ang ating panghuling gawain na gagawin sa araw na ito. Kaya kumuha kayo ng isang kalahating papel para sagutin ang ating evaluasyon. Naintindihan ba mga mag-aaral? At ngayon mga mag-aaral, pupunta na tayo sa ating ilang pang bahagi ng ating tinalakay na paksa ngayong umaga. Ako ay magbibigay ng ebaluasyon sa inyo, kaya bawat isa sa inyo ay kumuha ng kalahating papel para sagutin ang ating ebaluasyon sa araw na ito. Nagkaintindihan ba mga mag-aaral? Magaling! Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para sagutin ang ating ebaluasyon. Kaya pagkatapos niyong sagutan at pagkatapos ng 10 minuto, lahat ng papel ay
ibibigay ninyo sa akin. Nagkaintindihan ba mga mag-aaral? Magaling! At ngayon ay simulan nyo na ang pagsagot sa ating evaluasyon. At dahil nasa akin na ang inyong sinagutang papel, ay dadayong ulit tayo sa ating panghuling bahagi ng ating paksa sa araw na ito. Ipapangkat ko kayo sa 4 na grupo para sagutin ang aking katanungan. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat at pang-4 na pangkat. Kumuha kayo ng isang buong papel para sagutin ang aking katanungan. At dahil nasa akin na at naipasa nyo na ang inyong sinagutang papel, ngayon ay pupunta na tayo sa ating panghuling bahagi ng ating paksa sa araw na ito. Ipapangkat ko ulit kayo sa 4 na grupo. Unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat at pang-4 na pangkat. Kayo ay kumuha ng buong papel, isang buong papel. Kayo ay kumuha ng isang buong papel para sagutin ang aking katanungan. Batay sa ating natalakay na paksa, ano ang rule o ano ang pakinabang o ano ang naitulong ng kayarian ng pang-uri sa panitikan? Nagkaintindihan ba mga mag-aaral? Maraming salamat! Ngayon ay dadayo tayo sa ating takdang aralin. Ang ating takdang aralin